Kilalang modelo sila Arnie Lazarte. Noon pa man ay nakakagusto na sa isang malamig, arogante, at higit sa lahat yata ay kailanman ay hindi magkakamaling patulan siya. Ginagawa niya ang lahat ng pang-aakit para mahulog ito sa kanya, ang mailap na puso ng lalaki. Is love some kind of a fairy tale? Where does a happy ending follow after conquering all the hardships that the prince went through just to be with the princess? Is love such a wonderful thing? I always keep asking myself what it really is out of curiosity before, dahil na rin sa nakikita kong kislap sa mga mata ni Papa sa tuwing nababanggit si Mama, not until encountered it myself. Nang sa kauna-unahang pagkakataon ay inakala kong abnormal ang takbo ng pagtibok ng puso ko. Naalala ko nung isang beses na nagtanong ako kay Papa kung mahal niya ba si Mama. Nakasandig ako sa kanyang dibdib nun, habang minamasdan namin ang pamumukadkad na naman ng mga panibagong sibol na bulaklak. His heart beat fast in a hoarse galloping face. Hinalikan niya ang noo ko nun at tumango. He didn't say it in a word, but I felt it. Ganun na ganun ang nararamdaman ko when I came back from school at naabutan ko si Papa sa my garden. It's not a surprise actually, kasi doon naman talaga ang paboritong pahingahan niya. Sabi ni Papa, si Mama mismo ang nagtanim ng bawat bulaklak na naroon. Kaya doon pumupwesto si Papa palagi. I was about to tell him what I did in school and how my teacher complimented me for having a high mark on the test. Pero naagaw ng matandang nakaupo kaharap ni Papa ang atensyon ko. Although matanda na ito, hindi nakabawas yun para masabing magandang lalaki siya. Dagdag pang tindigan forma nito na kahit sino siguro maiilang pag ito ang kaharap. Sa haba ng mga bias nito, malalaman mo talagang mataas ito pag nakatayo. Anak, nakauwi ka na pala. Nga pala, siya si Don Armando. Sabi ni Papa nang mapansin ang pagdating ko. Malapit lang naman ang eskwelahan at hindi kailangan mag-alangan sa pagtawid sa kalsada kasi bihira lang ang mga sasakyan na napaparaan, kaya hindi ako nagpapasundo sa kanya sa oras ng uwian. Lumapit ako sa kanya at nagmano. Nilingon ko rin ang matandang kausap niya. Inabot ang kamay nito para magmano. Mano po. I saw him got taken aback by what I did, pero umaliwalas naman ang mukha nito at parang giliw na giliw. Ito na ba ang anak niyo ni Stacy? Malaki na pala. Ani nito. May sasabihin pa sana ito pero may biglang sumulpot at umupo sa katabing upuan nito. Mukhang matanda ito sa akin ng ilang taon. Sisipating ko pa sana ang kabuuan nito, pero parang tumigil saglit sa pagtibok ang puso ko. Tsaka nagwala agad sa bilis ng ritmo nang magtapat ang mata namin pareho. Sa kabila ng blankong ekspresyon nito, ay tila para kang pinapatigil dahil sa lamig niyon. Akala ko ba doon ka lang sa sasakyan? Bakit pumarito ka? Tanong ng Don Rito, pero hindi man lang ito sumagot. Sa kanila pala yung magarang kotse na nakaparada sa may tapat ng bahay namin. La Arnie, isama mo muna siya sa likod bahay. Maglaro na muna kayo doon. May pag-uusapan na muna kami. Tinanguan ko si Papa. At kabado man ay ginagap ko ang kamay ng lalaki. Hindi agad ito tumalima pero tumayo rin naman ito at sumama sa akin. Nang makarating kami sa likod bahay, iginaya ko siya papasok sa ginawa na bahay-bahayan ni Papa sa akin kung saan ako laging naglalaro. Puno iyon ng mga Barbie dolls at mga luto-lutuan. Umupo naman ito roon at inilibot ang paningin sa paligid. Anong pangalan mo? Naglakas loob akong tanungin siya. Akala ko hindi niya ako sasagutin pero bumuka ang bibig nito. Leandro. Tipid na sagot nito. Naghintay ako na magsalita itong muli pero hindi na nag-abala ito. Ang lapit namin ngayon pero parang may itinayo itong harang para iparating na may nakapagitan sa aming dalawa. Kumunot ang noo nito nang mapansin ang pagtitig ko sa kanya. Parang napipilan ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng sasabihin. Maging kung paano sisimulan. Pero otomatik kong napigilan ng kamay ko ang akma nitong paghakbang palabas sa bahay-bahayan. Nanuot sa kalamnan ko ang klase ng titig na iginawad niya sa akin. Sa lakas ng pagtibok ng puso ko, para akong mabibingi. Sa pagkakataong yun, wala akong ibang marinig na ingay bukod roon. Bitiwan mo ko, aalis na ako. Sabi nito at ginagap ang kamay ko. Pero imbis na makinig dito, iginaya ko ang kamay nito pahawak sa may bandang puso ko. Letting him feel how fast my heartbeat is. Mahal kita. Nakayuko kong sabi rito, habang ang kabilang kamay ko'y pinaglalaroan ng dulo ng uniform na suot. Pagak itong tumawa. Tiningala ko siya pero binawi niya ang kamay
at umakto nga alis sa ikalawang pagkakataon. Pero gaya ng ginawa ko kanina, pinigilan ko ulit ang braso nito. Mahal kita. Ang lakas ng tibok ng puso ko sa'yo. Halos mangiyak-ngiyak na lahad ko dito, pero inalis niya muli ang kamay ko sa pagkakahawak. Lumabas ito sa bahay-bahayan. Akala ko aalis na ito ng tuluyan, pero nilingon niya ulit ang gawi ko. Dal, fix your feelings. Hindi lahat ng pagbilis ng tibok ng puso ay pagmamahal. Nasa tono nitong panunuya, pero nang inilahad nitong kamay para palabasin ako, otomatikong tinanggap ko yon. Hindi na ulit ito nagsalita kaya tahimik na sumunod na lang ako rito, pabalik sa garden, habang hawak pa nitong kamay ko. Tanaw ko na masyadong malalim ang pinag-uusapan ni na Papa, dahil tsaka lang kami napansin ng mga ito ng ilang hakbang na lang ang layo namin sa kanila. Sabay pa kaming nilingon ng mga ito, at tiningnan ng magkahugpong pa naming mga kamay. Ibinaling lang doon ang atensyon pabalik sa gawin ni Papa, tsaka tinapik ang balikat nito. Tumatanda na ako. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan. Masyado nang matagal ang pagdadalamhati mo. At alam ko na hindi rin gugustuhin ni Stacy na ganyan ka palagi. Magsabi ka lang kung kailan handa ka na. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Papa sa tabi ko na nakapagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Nahihilo ka ba? Namumutla ka. Patuloy nito nang hindi agad ako nakasagot. Okay lang po ako, Pa. Sagot ko sa kanya at binuksan ang bintana ng kotse para makita ang nadaraan ng tanawin sa paligid. Lies, you are not okay, La Arnie. Abnormal na naman ang tibok ng puso mo. Pasimple kong pinahid ang kamay kong namamawis dahil sa hindi maipaliwanag na emosyon at kaba. Will I see him this time? Will he recognize me? Ano na kaya ang itsura niya ngayon? Yan ang paulit-ulit kong tanong sa mga pagkakataong gaya nito. I used to see him when we were a child. Pero nang nagbinata na siya, hindi ko na siya nakita ulit. Hindi ko na siya natsyatsyempohan pag pumupunta kami sa kanila. Ngayon nga ay ipinasundo na naman kami ng Don dahil kaarawan nito. Ayaw nito sa magarbong party. Dahil sapat na raw na ang mga mahal niya sa buhay ang makasama at makasalo niya sa karagdagang taon ng buhay niya. As I stepped out from the black car, I gaped at a large mansion towering over me. Like it's made to intimidate anyone who dares to speak so high on themselves. May paghanga kong inilibot ang paningin dito. The whole place shouts luxury, na kahit ilang beses na akong pumarito ay hindi pa rin mawala ang paghanga ko. Anak, itikon mo yung bibig mo at baka mapasukan pa yan ng langaw. Nilingon ko ang gawin ni Papa na natatawa na nakatingin sa akin habang umibis mula sa kabilang bahagi ng sasakyan. He's holding a box at base. Sa pagkakabalot nito ay regalo iyon. If I'm not mistaken, it's wine. Kasi naman pa, ang laki no? Sinuklian niya na lang ako ng ngiti pagkatapos pisilin ang ilong ko. Its exterior is amazing. Brexand mortal and bathed its outside look. Yet if you'll step inside, you'll feel the difference. A house made by an architect's perfect plan that is all set for generations to come. Thai imperial, extensive and superb. Inabreshete kong balikat sa kanya habang tinutungo namin ang pintuan. The house is welcoming from the open door to the wide hallway. The floor was an old-fashioned parquet with a blend of deep homely browns. It gives an antique vibes. Nang makita kami ng kasambahay, agad kami nitong nakilala at nginitian. Ang Don, nandyan ba siya ngayon? Tanong ni Papa rito nang matapat kami sa pwesto nito. Hinayaan ko silang mag-usap. My eyes roamed once again in the entire place. Photographs adorns the walls. Kaleidoscope of memories wherein kita sa mga mukha ng mga itong mga emosyon. Those sweet eternal moments. Oh, Rydell, nandito na pala kayo. Kanina pa ba kayo dumating? Galak na bungad ng Don na mula yata sa likod ng bahay. Baka sa mukha nitong mumunting pawis. Mukhang pinagkaabalahan na naman nitong mga halaman nito sa bakuran. Mahilig kasi ang asawa nito sa pagtatanim, kaya nang yumao ang Donya, ito na ang nag-asikaso rito at naging libangan na rin nito. Tinapik ng Don ang balikat ni Papa at inabot ang regalong inabot rito. Happy birthday, Don. Bati ni Papa rito. Sus, ikaw talaga, nag-abala ka pa. At ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Armando na lang ang itawag sa akin? Natatawang ani nito.
bago ibinigay sa lumapit na kasambahay at pinapalagay ang regalo sa kwarto nito. Nabaling ang tingin nito sa akin at ngumiti. Inabot ko ang kamay nito at nagmano. Sila Arnie na ba ito? Ang ganda mo talagang bata, Ineng. Manang-mana ka sa mama mo. Ilang taon ka na? Tanong nito. 16 na po, Don. Naku. Call me grandpa, iha. Diyan rin naman ang punta. Natatawang ani nito bago makahulog ang ibinaling ang tingin kay Papa. Sasagot na sana ako nang sabay nakuha ang atensyon namin ng taong pababa sa hagdan. Tiningala namin ito pero walang mababakas na anumang ekspresyon dahil sa blanko nitong muka. His hair is disheveled. In a messy state yet it sort of suits him. Agaw pansin ang malalantik nitong pilik mata, maging ang kakaibang kulay ng mata nito, bluish green eyes. He has a sharp pointed nose na parang ilang ulit hinubog dahil sa perpektong pagkakagawa nito. At ang manipis na labi nitong parang mula sa paulit-ulit na pagkagat dahil sa sobrang pula. Oh, iho, gising ka na pala. Remember la, Arnie? My heart skipped a bit when his stare diverted shortly at me. Pero binalik din naman ito agad ang tingin sa matanda. Bakit ganitong nararamdaman ko? Why does it still have this effect on me, knowing that it's been a long time since we last met? Ang lamig ng dating ng pagsulyap nito sa akin, yet it gives me chills in a good way. Good morning, Grandpa. I'm going to... No, iho. Dito ka muna. You're not going anywhere. Accompany la Arnie and tour her around. His grandpa cut his words. Parang alam agad nito na iyon ang ibubungad sa kanya ng apo, kaya pinangunahan nito agad iyon. Gusto ko sanang sumabat sa usapan at sabihin hindi naman kailangan. Pero parang buo ng desisyon ng Don nang makita ko kung paano hindi na nag-insist ang lalaking nasa harap ko. Sinenyasan niya akong sumunod sa kanya at nagpatiuna na. Tiningnan ko ang gawin ni Papa at tumango naman ito. Kinakabahang tinalunton ko ang daan kung saan pumaroon ang lalaki. And just like the old days, back when we were a young child, I searched for him. Ang kaibahan lang ngayon, hindi na para maglaro. Yung mga panahong kahit anong gawin ko para mapalapit sa kanya, agad itong dumidistansya. I bite my lips as I reminisce those times. Lunod ako sa pag-iisip when I suddenly felt someone grabbed me by the waist at tinangay ako papasok sa pinakadulong kwarto. Tago ito at dito nakalagay ang mga dating gamit nila. Napaigtad ako when I heard a click from my back. Inilak nitong pinto habang tangay ako nito sa dingding at ikinulong sa pagitan ng katawan niya. My eyes widened at the familiar scenario. It's like a deja vu. You want to play again, little playmate? Itutulak ko sana siya pero nawalang parang bula iyon nang mahigit kong paghinga ng sakupin nitong labi ko. Napaawang ang labi ko dahil sa pagkatigagal na sinamantala naman nito. Leandro! I can't help but moan his name because of the tension starting to build in my system. Nahinto ito sa ginagawa at tiningnan ako. Back to his intimidating aura again. He smirked as he kept a distance from me at pinahid ng kamay ang basa nitong labi. Time's up. We're done playing, my doll. Thanks for the participation. Nanghina ako nang buksan itong pintuan ng kwarto, pero nilula ng kalmadong tinig nitong sistema ko nang magsalita ito. Nga pala, ang tibok ng puso mo, ganun pa rin kabilis. Guess you haven't fixed it yet. At kagaya ng dati, iniwan na naman niya ako dito sa loob after taking my sanity. Back then, instead of playing with me, he locked me here with him then kissed me. But now it's different. It's beyond what happened before. Mas nilula niya ako. Iba ito sa mga nagdaang halik na iginawad niya sa akin. Ang init ng pagkakadaiti ng katawan nito ay hindi katulad ng dati. Mas binabaliw niya ako ngayon. Pero isa lang sigurong hindi nito kayang baguhin. Ang iwan ako pagkatapos niya akong paglaruan. I hate him. Yet, I love him. Leandro's POV. Basta ko nalang isinalampak sa tenga kong Bluetooth earphone when the phone won't stop ringing. Knowing fierce, consistent ito. Hindi talaga ito titigil hanggat hindi sinasagot ang tawag nito. Through gritted teeth, I fight the urge to higher my voice, then decided to answer the call. What? Tipid kong sagot habang nakatutok ang mata sa traffic lights. Kanina pang nagpaiba-iba ang kulay nito, pero hindi man lang umuusad dahil sa tindi ng traffic. The time is running, yet I feel like I'm stuck here for eternity. Whoa, dude, chill!
Natatawang ani nito. Hindi ko man siya kaharap ngayon pero kitang-kita ko sa isip kong malawak na ngisi nito. It's like my loss of control is his kind of happiness. Tell me directly, dumb ass, kung anong pakay mo. Labas ilong kong sagot na ikinabunghalit nito ng tawa. My source told me that you fired a lot of employees today, more than usual, and you've been acting weird this past few weeks. Hearing your tone right now, I think he's telling the truth. I should give him some bonus for being a reliable. Ano bang gumugulo ngayon sa isip mo? Or should I say, sino? Kilala kita. Work doesn't pressure you, so I've been wondering what made you act that way. Baby. My forehead creased upon hearing him. But I mentally cursed when I realized what he's doing, as I heard this continuous heavy breathing, followed by some wet noises. You moron! You dare made me hear your gross doings! Damn you! His chuckles filled my ear, na mas nakadagdag sa pagkairita ko. My dearest cousin, don't be too uptight. Learn to loosen up. Di naman kasi lahat ng bagay na dadaan sa kontrol. Do nasty things sometimes and be wild. You're turning 28 this year, yet you're still too stiff. Payo nito sa kabila ng malalim na paghinga. Kung alam lang nito, naipilit ko na lang ang ulo para alisin ang kung anong mga imahe ang kusang bumungad roon. Don't meddle with my business, will you? Just mind fulfilling and exploring your fantasies. Kibit balikat kong sagot. Tawagan ba naman ako habang may ginagawa itong kababalaghan? Gago talaga. Correction! Not fantasies, bro. Cause I do it for real. Oh, Venice. Kung pwede lang sanang tadyakan ko ito sa tawag. Kanina pa siguro ito nagkapasa. Papatayin ko na sana ang tawag dahil sa kahalayan nito. When I heard a hard slap from the other line. I'm Clea, you asshole! The voice is so clear. Soft yet bakas ang pagkairita mula rito na ikinailing ko. Malaanghel ang boses nito na kahit sino siguro sasang-ayon sa akin pag sinabi kong hindi bagay rito ang magmura. How come the word asshole that came from her mouth sounds so holy? Nabaling ang atensyon ko nang marinig ko ng parang lalim ng paghinga ni Fierce kanina dahil sa sarap ay napalitan ng impit na pagpipigil ng sakit at kasabay nun ang padabog na pagsara ng pinto. Kainis, that Amazona girl. She dared to kick my balls. Didn't even reach my... Oh my gosh. He grunted that made me chuckle. Natawa ko kasi nakakatawa naman talaga. We're cousins pero buti nga sa kanya. Banggitin ba naman ang pangalan ng ibang babae habang pinapaligaya siya nito? Sa hinaga pa hindi ko naisip na magagawa nito iyon. You deserved it though. I'm dropping the call. By the way, you deserve it. I don't do cousins, dude. So go and do it by yourself. Madalian ko ng pinatay ang tawag. Ang halay talaga ng bibig kahit kailan. Itinuon ko na lang ulit ang paningin sa daan. Mabuti na lang talaga't umuusad na, di tulad kanina. Nakakadagdag talaga sa init ng ulo pag galing ka sa trabaho. Tapos gustong-gusto na ng katawan mong umuwi para tumihaya at mag-relax. Pero imbis ganun ang mangyari. Heto't naiipit pa sa walang hiyang trapiko. Naipili ko ang ulo nang maalalang sinabi ni Fierce kanina. What he blurted out earlier is partly true. Nitong mga nakaraang linggo, hindi ko na kontrolado ang sarili ko. I vented my anger to my employees that made mistakes. Konti o malaking bagay man, umiinit na agad ang bumbunan ko. It's too unprofessional for me. I admit it, and I felt deeply sorry for them. Sigurado akong pag nalaman ito ni Grandpa, pagagalitan ako nito, at sasabihing humingi ako ng dispensa sa mga ito. Hindi naman sa hindi ako marunong mag-sorry. Pero sa tuwing babalikan ko na humingi ng tawad, inuunahan na nila ako. Na naiintindihan nila na may mali rin sila at normal lang na mapagalitan ko sila. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit ayaw ni Grandpa na may maalis kahit isa sa kumpanya. Sa sobrang tagal na nga ng pagseserbisyo ng iba rito, may apo na nga ang iba. Truth be told, when Grandpa decided na ako nang pumalit sa kanya sa posisyon dahil magre-retiro na siya, plinano ko dati na mag-hire ng mga bagong empleyado. But Grandpa insisted not to. This is what he exactly said that time. Apo, mas ikabubuti ng kumpanya ang pagkakaroon ng mga empleyado na gamay ng takbo ng ating kumpanya sa tagal na nilang nagtatrabaho dito. Dahil alam na natin kung anong ugali ng bawat isa sa kanila. Kaysa mag-hire tayo ng bago
bagong pagsasanay na naman para sa kanila, at bagong pagkilala na naman natin sa kanilang mga ugali. Ang pag-unlad ng kumpanya ay nagsisimula sa sipag ng mga manggagawa. Everyone looks up at him and respects him as a businessman. Kaya hearing him say those words, I mentally said that he deserves all those respects and praises. Kadalasan kasi sa mga nakasalamuha kong mga negosyante, mga buwayang mga ito sa pamamalakad, wala itong mga pakialam kung sinong masasagasaan, marating at makamit lang nila ang tagumpay na ninanais.